payuhan. Kumbaga, kailangan na magkaroon tayo ng lakas ng loob na kung saan payuhan natin siya. So nabanggit kung masama yung kanyang ginagawa. So nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga yung level kung paano natin susugpuin o di kaya papayuhan yung ating kapitbahay na kung saan gumagawa ng hindi kaaya-aya. Unang-una sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu biyadihi. Kung sino man ang nakakakita sa inyo ng hindi kaaya-ayang gawain, mga masasamang gawain, mas lalo na sa ating kapitbahay, is kung kaya niya, kung may authority siya, is kumbaga gawin niya. Tanggalin niya yung masama na yon. Kung hindi, wala naman siyang authority, is gawin niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Payuhan niya. Kumbaga sabihan niya na, mahal kong kapitbahay, pinapayuhan kita na, kumbaga, masama yung ginagawa mo, kung maaari ay tigil mo. Pangatlo is kung hindi niya kaya, wala siyang authority, hindi niya rin kaya magsalita, is at least sa kanyang puso is, kumbaga, alam niya na masama yung ginagawa ng kanyang kapitbahay. So, ang minimin natin kanina doon na pagtakpan is yung mga bagay na kung saan sira ng kanilang dignidad o moral. For example, nakita natin na nag-aaway yung mag-asawa na kapitbahay natin. So, huwag natin gagawan ng balita na ikakalat natin sa buong barangay, nag-aaway sila. Kumbaga, may alitan yung mag-asawa. So, kumbaga, alam natin na yung mga ganyang bagay is, kumbaga, sa tahanan lamang. Hindi kailangan lumabas. Kumbaga, kaya nilang ayusin yan sa loob ng tahanan nila. O di kaya may mga ikinahihiya silang mga bagay na nalaman mo is, kumbaga, karapatan nila na huwag mong ipagkalat yung mga nalaman mo na. Kumbaga, kung isasabihin mo sa ibang tao is, ikahihiya ng mga kapitbahay mo. Allahu a'lam. May dagdag ko lang din doon as an example. Halimbawa, sa apartment, dingding lang yung pagitan ng kwarto or kapitbahay, tapos marinig mo sa gabi, malakas ang hilik. Yung mga aib, yung kapintasan ba na dapat hindi na i-share sa iba. Yung mga personal na kapintasan. Kasi nobody is perfect naman. Lahat tayo ay may kapintasan, pagkukulang. So, yun po siguro yung ilan sa mga dapat nating itago, hindi na ipagkalat. Allahu alam. Shukran, Sheikh. Sino pa po ang may katanungan? Sino po ang may katanungan? Question? Para po sa ating Sheikh. Magtaas lang po ng kamay. At, okay. At dito si... ano yung mic ko? Assalamualaikum. Salam. Paano pag may example, birthday or may celebration sila, bali, nagbigay sila ng pagkain or nag-invite sila. Anong dapat namin gawin doon sa invitation or binigay nila sa atin? Allahu a'lam, nakadepende yan sa kung anong celebration ang kanilang gagawin. So, kung ang celebration na kanilang gagawin, ang pinag-uusapan natin, is kung pinapayagan ng Islam yung celebration na kanilang gagawin is, sabi nga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok ito sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim na idada'ahu falyastajib. Na kung saan kapag inimbitahan ka ng kapatid mong Muslim sa mga selebrasyon na gugunitain nila na pinapayagan naman ng Islam is nararapat sa iyo na dumalo ka. Mas lalong-lalo na sabi ng mga ulama sa patungkol, kumbaga, ikakasal yung kaibigan mo na kung saan inimbitahan ka. Sabi ng mga ulama, kung ayos naman yung oras mo, wala kang kinabibisihan is wajib sa iyo na umattend. Ngunit sa mga bagay na kung saan ang selebrasyon na to ay hindi ipinahihintulot sa Islam, is, kumbaga, nararapat sa iyo na hindi dumalo, ngunit sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila, yung side ng Islam na, ang Islam is, hindi kami pinahihintulutan na dumalo sa mga gatong selebrasyon, ipaalam mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila sa magandang pamamaraan dahil yun na rin yung da'wa mo sa kanila. So for example, yung kapitbahay mo na hindi Muslim is nag-celebrate ng itong nauna lang na, kumbaga, November 1, araw ng patay.
So, kumbaga, inimbitahan ka nila, sabi nila, dumalo ka dito sa bahay, may kunti kaming selebrasyon. So, mas mainam na sabihin mo sa kanila na sa amin sa Islam is hindi namin sineselebrate yung ganyan. Ngunit, sabi mo, nagagalak ka na kahit papaano, inimbita ka nila, ngunit sa kasamaang palad dahil sa iyong relihiyon is hindi ka makakadalo. So, kailangan mo i-explain yung side natin sa Islam, yun na rin yung way mo para magda'wa. At gayon din na para next year na kung saan magsiselebrate sila ulit is hindi ka nila iimbitahin dahil alam na nila yung side mo. Allahu alam. Okay. Shukran, Sheikh. May iba pa po bang katanungan or clarification? Kung wala, kami po ang magtatanong. Oh, tapos may premyo. May hadiah. So, ang unang tanong, manakawan mo is may hadis kanina nabanggit, paunahan magtaas ng kamay. Mamaya, pangalawang tanong, paunahan magtaas ng paa. Dapat magtanong. Okay. لئن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. Sige. Ang tanong dito, may hadis na banggit ang sheikh natin kanina kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magnakaw, although ito ay ang pagnanakaw is bawal talaga, haram sa Islam, pero bilang pagkakaroon ng idea sa bigat ng pagnanakaw mo sa sarili mong kapitbahay. So nabanggit sa hadis kanina, magdakaw ka na daw ng blank na bahay, compare mo sa kapag ninakawan mo yung kapitbahay mo is mas mabigat. Mas mabigat yung nakawan mo yung kapitbahay mo kaysa sa magnakaw ka ng blank na bahay. So may kamay ako dito nakikita, ilang kapitbahay. Again, hindi natin ginatolerate yung pagnanakaw, yung severity lang nung pagnanakaw. Why? Hindi, ang answer dito is number. Ilan? Dito, magnakaw ka na sa blank na bahay is mas matindi pa ang kumbaga mas matindi pa ang kasalanan mo kapag ninakawan mo yung kapitbahay mo. Ilan? 10, correct. So doon sa nabanggit ni Sheikh kanina na pag magnakaw ka daw yung isang tao, hindi ikaw kasi bawal sa atin sa mga Muslim. Yung isang tao na nagnakaw ng 10 bahay, tapos si isa namang tao nagnakaw, ang pinagnakawan niya is mismong kapitbahay niya is mas matindi pa yun siya kasi ganun dapat mo tinatrato yung kapitbahay mo, hindi mo siya ginagawan ng masama. So tama po yung sagot. Meron po ditong premyo, hadiah na makikita mo na lang dyan sa loob. So may pamphlets din dyan patungkol sa Islam. Ayun, siguro ibibigay natin yung question sa ating sheikh. Siya yung makapagbigay ng tanong para po if ever nakinig po tayo kanina or na-remember po natin yung tanong is masasagot natin. Paunahan na lang magtaas ng kamay siguro. Okay. So nabanggit natin kanina na kabilang sa karapatan o di kaya kabutihan na dapat natin gawin is yung pagbibigayan ng magkakapitbahay. Nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan niya si Abu Dharr na kumbaga kung gagawin niya ito is paramihan niya para ibahagi niya sa kanyang kapitbahay. Ano yung bagay na dapat kumbaga paparamihan ni Abu Dharr para ibahagi sa kanyang kapitbahay? Yung sabaw. Correct. So, inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit kumbaga kung magluluto ka ng kahit sabaw lang, is paramihin mo yung sabaw mo. Kumbaga, damihan mo ng namnam para magkaroon ng lasa and then ibahagi mo sa iyong mga kapitbahay. So, paano nalaman kung masarap yung lutuin mo? So, paramihin mo rin para mabahagi mo sa iyong mga kapitbahay. Go.
Teka. alternate. Okay. Itong natirang dalawang question is para naman sa mga kapatid natin, mga brothers. Enough na sa mga kababayan kasi nakadalawa na sila. By the way, sa kausa ko namin, so amatan o lukis tanong si admin sa kinaumanin. Welcome, ahlan wa sahlan. Bali, ang next question, madali lang ito siya. Para sa mga kalalakihan, sa mga brothers. Ano yung title ng pinag-usapan ng ating guest speaker ngayon? Anong title nung paksa natin ngayong gabi? Anong title? Yeah, sa mga brothers. Okay. Right and duties. Ano, ulitin mo? Yung actually, ang pinaka-title is Right and Duties, yung karapatan at tungkulin natin sa kapitbahay. Pero kabutihan na din, so i-consider na natin na tama. So, sa gibwa, nakulangan sa 0, isa. Bali, any last question? So, last question. So, nabanggit natin kanina na may hadis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natatakot siya kay Jibril dahil sa sobrang dami ng payo niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mabuti siya sa kanyang kapitbahay. Hanggang sa anong bagay? Bismillah. Sa mga babae, pwede na. Ayun. Sa likod. So ano yung bagay na ikinakatakot ng propeta na humabot doon yung pagpapayo sa kanya ng Jibril? Aywa, sahih. Correct. So yun na nga, natatakot na yung propeta na sa sobrang daming payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na humantong na sabihin ni Jibril na pati yung kapitbahay mo is ibilang mo sa iyong pamamanahan. Allahu a'lam. Alhamdulillah, syukran. Naibot sa maya so premyo, hadiah. Bali, magbabalik po kami bukas, inshallah. Ang makakasama po natin si Ustadza Fauzia Ibrahim. Ang kanya pong topic na madidiscuss is Women in Islam. Bali, bag-invite namin sa mga pagali namin mga kababayan, do sikita na po ng mga mama para kasabutan tanungin din man talaga status no mga babae siya sa Islam. So, magbabalik po kami bukas, inshallah, pati po sa Friday night, ganito rin pong oras para magkaroon ng muhadara, Islamic activity dito po sa Night Market Trade Fair ng Bagwados. Bago po tayo magtapos, may bibigay po kaming certificate kay sa ating butihing Sheikh, guest speaker Sheikh Amrida Tumanong. Basahin ko po ang nakasulat dito. Al-Jalisa Saleh, the Good Companion Islamic Center, Cotabato City, awarded this certificate of appreciation to Ustadz Amrida Tumanong for his valuable contribution in sharing his time, knowledge, and wisdom as a guest speaker during the celebration of Araw ng Bagwados with his topic, Rights and Duties of Neighbors in Islam, held on November 12 at Bagwados Night Market, Barangay Bagwados, Cotabato City. His commitment to spreading Islamic knowledge and inspiring others towards moral excellence embodies the true essence of da'wah in service to the ummah. Jazakallahu khair, Sheikh, for being a guiding light in our journey toward faith, virtue, and moral understanding. Given this 12th day of November at Barangay Bagwados, Cotabato City. Bali, in-invite ko po yung members, team ng Al-Jalisa Saleh para isang picture na lang. Pa-picture tanong siya sa stage. Si attorney, pati si admin din. Sir, mag-picture tayo with the gagatanong mo siya. Yung iba dito sa baba. Kuha na niya. Pasensya na, ngayon lang kami dumating kasi pumunta kami sa Soma ni Mayor Ibrahim ko sa Pahmudin. Paano siya kang mayor? Attorney, dito. Si Sheikh.
Sige po, kayo na lang mag-award, no? Why? So kapag, ay, sige kami. Sige. Sige, kayo muna. Sige. Okay na? Okay. Lahat tayo, lahat. Sige, lahat. Dito muna yan, Amri. Sige, lahat ng volunteers, saka ako. Okay, sa ano sa DSLR mo? Sige, ako kaya mama siya. Okay. Kasya po. Dito sa taas. Taas mo, Brad. Okay, syukran. Jazakumullahu khair. Again, bukas magsasama-sama din po tayo dito hanggang Friday night, and sa weekend din meron din po tayong muhadara dito, Islamic muhadara. Pero bukas po inshallah ay ang atin pong magiging topic ay the status of women in Islam. Makakasama po natin si Ustadza Fauzia Ibrahim. So invited din po lahat na makinig sa ating Islamic program, muhadara, tuwing gabi po dito po sa Night Market Trade Fair. So yan siya pinakalas na then iya din extra din na pamasanin sa pasalubong sa kapitbahay. Wow. Beto ba ikuha na kabag implement sa nakuwenta sa pangagi. Manyaba, di tayo ka-expecta pagkaumata sa walaya dun po sa pasalubong. So may ka-dan na pamasat na pagkansya na pamasan tama sa kapitbahay. Kumbaga, para madakal maamoy kapasa ng mga tagapadata na siya, additional kayo na income. So siya bataman, syukran. May kadon siya nalabit namin, medyo nakasibay, na ibangin namin sa ampon, lango na mapya, nanggulas siya sa gunan, nagkwento sa pangagi, nabun sa Allah subhanahu wa ta'ala, kami sa mga alino siya sa Al-Jalis As-Saleh, the Good Companion, AAI, Cotabato City Chapter, no AAI Islamic Center, Baging Sukol, siya kano admin, kano LGU, Nunyaba Barangay Bagwados, Dosal Kano Langon. Syukran, kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Anteni malini mag-review sa live muhadaran to na mapakai mailay sa Facebook page na Al Hidayah TV. Okay, so nanto ba inagamit nag-live kagina. So may kakalyan tanong mag-review sa muhadaran na ilan tanong so Facebook page na Al Hidayah TV. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amri. Bale sa Teresade rapi. Dok. Sa center kami, sa Center doon. Ini kan situ. Suka ko na. Basta lagi.